Mahilig tayong kumain ng saging, pangsangkap sa mga baked goods, kasabay ng cereal sa umaga, at kahit pa nga, bilang pangmeryenda. Subalit ano nga ba ang ginagawa natin sa balat nito? Alam ko at siguradong sa basurahan nga ang tugpo nito. Subalit batin mo ba na maliban sa prutas na saging, ang mga balat nito ay marami pa palang gamit na tiyak kong dapat mong malaman. At isa na nga rito na bilang panlunas o pangalis ng mga bitak-bitak sa ating talampakan. Hello, what's up? Your best here. Halika at isa-isahin natin ang mga importante pang kagamitan ng balat ng saging. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Number 1. Polish your shoes. Opo, ang balat ng saging ay mainam na magagamit mo upang mapanatiling makintab at mukhang bago ang iyong mga leather shoes. Ikuskus lamang ang loob na bahagi ng balat nito sa inyong sapatos at kikintab na ito. Number 2. Remove scars and serves as an antioxidant. Di nga nakapagtataka na madalas ay makikita nating sangkap ang saging sa ilang mga beauty products. Ito marahil ay sapagkat napakainam nitong skin moisturizer at mayaman nga sa antioxidants at vitamin E na makatutulong sa pagpapanatili ng healthy at makinis na kutis. Kaya maaari kang kumuha ng balat nito o ng balat ng kinain mong saging. Ito ay iyong ikuskus sa muka at pagkalipas ng 15 hanggang 20 minuto ay banlawan mo na ito ng pangkaraniwan mong panghilamos sa mukha. Number 3. Soothe bug bites. Isang mainam na home remedy ang balat ng saging. Kaya nga, maging sa mga kagat-kagat ng insekto o mga langgam, ito ay makatutulong rin. Mayaman ang balat ng saging sa polysaccharides na kilalang nagpapagaling ng mga pamamaga o pamamantal sa balat. Kaya sa susunod na makagat kayo ng lamok, langgam at iba pang mga insekto, subukan mong ilagay o gamitin ang balat ng saging sa pamamaga o sa mga pantal nito. Number 4. Remove warts o kulugo. At dahil nakatutulong ang magtanggal ng mga pananakit o pamamaga sa balat ang saging, sinasabing maging ang balat nito ay nakatutulong rin upang maalis ang kulugo o mga warts. Kumuha lamang ng konting piraso ng balat nito. I-tape ito sa bahagi na may kulugo magdamag at alisin sa umaga. Ulitin ito sa gabi sa loob ng 3 linggo at maaari nang mawala ang problema mong kulugo. Number 5. Shine and fertilize plants. Kung ikaw naman na isang plantito o plantita, maaari mo ring gamitin ang balat ng saging bilang pampakintab sa mga dahon ng iyong alagang halaman. Mainam din itong fertilizer at dahil mayaman nga sa potassium ang balat ng saging, ay makatutulong ito upang mapanatiling masigla at healthy ang iyong mga alagang pananim. Number 6. Moisture your feet. Mayaman ang balat ng saging sa amino acids, vitamin A, vitamin B, vitamin C at E. Kaya hindi nakapagtatakang mahusay itong pangtanggal ng mga bitak-bitak sa inyong talampakan. Kumuha ka lamang ng balat ng saging at ikuskus ito sa ilalim ng iyong talampakan. Gawin ito gabi-gabi sa loob ng 2 linggo o hanggang sa tuluyan na ngang mawala ang problema mong bitak-bitak sa iyong talampakan. Number 7. Whiten teeth. Ang pagpapaputi ng ngipin ay napakamahal. Ngunit gamit lamang ang mga mineral buhat sa balat ng saging ay maaari mo na rin itong ma-achieve. Ang potassium, magnesium at manganese nitong taglay
ay napaka-epektibong pampaputi ng ating mga tooth enamel. Ikuskus lamang ang loob na bahagi ng balat ng saging sa inyong ngipin. Iwan ito o hayaan hanggang 10 minuto at kuskusin ng toothbrush at tubig. At pagkatapos nito ay mag-toothbrush na kayo gamit ang inyong normal na ginagamit na toothpaste. Gawin ito araw-araw sa loob ng 2 linggo at siguradong mayroon na kayong pearly white teeth at hindi na kailangang gumastos pa ng napakamahal. Hindi ba't napakahusay ng balat ng saging? Masarap na ang taglay nitong prutas ay kapaki-pakinabang pa ang taglay nitong balat. Kaya next time ay huwag mo na kaagad-agad itapon pa ang pinagkainan mo ng saging. Ikaw, mayroon ka pa bang ilang mga smart na gamit ng balat ng saging? Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Masarap, masustansya, at maraming hatid na bitamina ang gulay na kalabasa. At ang gulay ngang ito ay kilalang kilala ng masa. Subalit kadalasan na inaalis nga lamang natin ang mga balat nito bago lutuin at hindi natin batid na maging ang mga tinatapon lamang nating balat ay marami pa palang pakinabang at gamit at nag-uumapaw rin sa mga benepisyo. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin ang mga dahilan kung bakit hindi mo dapat kaagad na itapon ang pinagbalatan mo ng kalabasa, sapagkat ito ay magagamit mo rin pala. Batid nating lahat na masustansya ang gulay na kalabasa. Una na nga, bilang pampalinaw ng ating mga mata. Madalas nga itong ginugulay, ibinibake at iginigisa. Subalit batid mo ba na sa gulay na kalabasa ay hindi lamang pala ang laman nito ang maaari nating mapakinabangan? Dahil nga maliban sa ang buto nito ang pinakamahusay at pinakamasustansyang parte ng kalabasa, ay maging ang mga balat nito ay mapapakinabangan mo din pala. Ang kalabasa nga ay halamang kauri ng pamilya ng mga kukurbita. Mayroong 5 klase ng kalabasa ang kilalang makakain at kadalasan nga nating ginagawang gulay. Subalit may isang parte ng kalabasa ang madalas ay inaalis nga at itinatapon lamang bago ito lutuin. Minsan kung mura pa nga ang mga balat ng kalabasa ay niluluto din ito kasama ng laman. Pero kung ito ay matigas na nga at hinog, ay inaalis na ito at itinatapon lamang natin. Ngunit batid mo ba na ang manipis na balat nito pala ay nagtataglay ng maraming sustansya? Ang manipis na bahaging ito ay mayaman sa vitamin A, vitamin B6, vitamin C, vitamin E, potassium, iron at magnesium. Kung kaya naman maging ito ay napakasustansya rin. Ang mga inaalis na balat nito ay maaaring itabi, balutin ng olive oil at mga seasonings at saka i-bake ay isa ng masarap na chips. Mas marami rin ang fiber content ng mga balat ng kalabasa. At dahil low-calorie food ay maituturing nga ito na isang mahusay na pagkain para sa inyong pagpapapayat. Maaari mo rin itong i-blender o i-puree upang gamitin sa mga sopas. At minsan rin ito ay mainam na pampalasa o pampalapot sa mga ginagawang jam at mga palaman. Maaari mo ring gawing peel sa mukha ang balat ng kalabasa na makatutulong nga upang mabawasan ang mga dark spots. At gamit nga ang mga balat na ito ay mapapanatili nating dehydrated ang ating mga balat sa mukha at upang maalis nga ang mga pinoproblema nating acne. Kaya sa susunod na magbabalat ka nga ng kalabasa o ng gulay na kalabasa, ay huwag na huwag mong basta itatapon na lamang ang mga balat nito.
dahil nag-uumapaw rin pala sa napakaraming gamit. Ikaw, inaalis mo rin ba ang balat ng kalabasa tuwing ikaw ay magluluto nito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.